Sir Carol, dito po sa proposal nyo, sino ang may final say? Kasi maganda yung sinasabi nyo eh. Kasi halimbawa sa isang barangay, sa Quezon, sa Opo. isang lugar, pwedeng dito sa area na to, maulan. Sa kabilang side, pwedeng maaraw eh. So sinong may final say Opo. dito? Will it be the mayors, the school Opo. So, principal? At aalisin na po ba natin yung halimbawa yung pag-aanunsyo ng DILG at ng Malacanang, even the national government, kung iiwan na po natin ito sa mga local government officials natin? Paano po? Opo. Ongoing po yung interagency discussion, tapos kasama po namin dyan ang DepEd, ang DILG, ang DOST, ang TESDA at saka ang CHED. Kami po ang aming sinusulong sana kung kayang mayor level, sa mayor po sana. Pero kung may ability din sana for schools, as long as they can justify na safe naman yung mga mag-aaral nila at kaya nilang siguruhin yung kaligtasan ng mga estudyante at ng mga guro. Oo. Kaya lang if we leave it to the school principals, kailangan super proactive ang mga school principals natin yan in, 'di ba? In Opo. talagang monitoring Opo. yung weather update natin or weather system po natin. Yes po, pero ang sinasabi po namin, syempre yung default pa rin natin is mayor level. Mayor Pero ang level. sinasabi din natin, pag nag-suspend po sana si mayor, ang basehan nito ay talagang scientific evidence, may guidance talaga from PAG-ASA, from the correct government agency, tapos may consultations with the schools. Kasi minsan nagugulat din yung mga schools na biglang suspended, hindi nila alam. So dapat mas malino yung coordination mechanisms po natin. Oo. Tapos ang sinasabi din po namin, dapat meron tayong timed. Kasi alam niyo po minsan ang hirap kung nangangapa din yung mga magulang, may pasok ba, wala. Dapat po malinaw. Pag alas 4 ng umaga, dapat alam na kung suspended yung morning class. 10 p.m. the night before kung suspended yung whole day. Para po alam nating lahat kailan ba tayo mag-aantay. Pag lumagpas na ng oras na dyan, ang assumption natin meron na. Or any last minute calls, pag wala pa rin announcement, pwede nang magsabi yung principal. Kasi ngayon po, hindi mo alam talaga kung anong oras din lalabas yung announcement. Diba last week, mga pagkakataon na nakapasok na tsaka lang nag-suspend. So medyo malaki pong challenges ito, hindi lamang sa inconvenience sa mga magulang at mga anak, pero pati sa pagkatuto. Kasi nga po, napakahalaga yung pag-save ng instructional time. Kasi po kami sa Education Commission, yung pagkatuto ng bata, talagang mahalaga yan. Of course, safety comes first. Pero pag meron po naman tayong paraan para mapangalagaan yung pagkatuto ng mga bata at mapanatili ito sa isang araw, pinakamainam yun. So kung alam natin na suspended, magsususpend din pala ng alas 9, sana nagsuspend na tayo the night before para nag-move na to online or modular classes yung buong araw. Kaysa naubos sa pagpunta at pag-uwi, wala na, hindi na nakapag-aral din yung bata. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.